بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang pang-27 at pang-28 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. At ang pang-27 na hadith ay dalawa. Ang una ay mula kay Nawas bin Sam'an at ang pangalawa ay mula kay Wabisah bin Ma'bad. Ang unang hadith sa pang-27 na hadith ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Ibig sabihin, ang kabutihan ay ang tinatawag na pagiging mabuting pag-uugali o ang mabuting pag-ugali. Ang bagay na mabuti, ibig sabihin, yung bagay na matuwid o kabutihan ay siya ang mabuting pag-uugali. Ang kabutihan, kung saan ay sinabi sa banal na Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sinabi ni Allah na kayo ay magtulungan sa mga gawain na mabubuti at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kabutihan ay ang mabuting pag-uugali. At yan ay isa sa pinakamainam na gawain, ang mabuting pag-ugali. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Ibig sabihin, at ang kasalanan naman ay ang bagay na nagkakaroon ng pangamba sa isang tao kapag ito ay ginawa niya. Ibig sabihin, ay nangangamba siya, nararamdaman niya sa kanyang sarili ang pangamba kapag ginawa niya itong kasalanan na ito. Wa karihta ayat tali alayhi annas. At ibig sabihin, kinamumuhian mo na makita ka ng mga tao habang ginagawa mo ang bagay na ito. Yan ang kahulugan ng tinatawag na kasalanan. Ang kasalanan kapag gumagawa ang tao ng kasalanan, subhanallah, nawa iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan at tayo kanya patawarin kung ito man ay nagawa natin. At sinabi dito na ang kasalanan ay kapag nagagawa ito ng tao ay nagkakaroon siya ng pangamba. At ganoon din na kinamumuhian niya. Ayaw niya na nakikita siya ng mga tao na ginagawa niya ang bagay na ito. Okay. At ang kabutihan naman ay siya ang mabuting pag-ugali. Sa pangalawang hadith, sa 27 na hadith, ay sa hadith ni Wabisa bin Ma'bad, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm." Ikaw ay dumating at nagtatanong ka patungkol sa kabutihan at kasalanan. Qultu, na'am. Sinabi ng sahaba na ito na, ya Rasulullah, na'am. Ito po ay totoo. Qal, istafti qalbak. Tanungin mo ang puso mo, isang gundi mo sa puso mo kung ano ito. Ibig sabihin ay malalaman natin ang gawain na mabuti at masama kahit sa ating mga puso. Albirru matma'annat ilayhi nafs watma'anna ilayhi alqalb. Ibig sabihin, ang kabutihan ay siyang bagay na kapag ginawa ng isang tao ay nagkakaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili at nagkakaroon siya ng kapanatagan sa kanyang puso. Kaya makikita mo na kapag gumagawa tayo ng kabutihan ay nararamdaman natin yung kapanatagan. Yung kapanatagan sa ating mga sarili na ito ay gawain na mabuti, kapanatagan sa ating mga puso na itong ginagawa natin ay kabutihan na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag naman tayo gumagawa ng kasalanan ay nakakaramdam tayo ng pangamba at ito ay kinamumuhian natin na makita ng mga tao na ginagawa natin ang bagay nito. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Ibig sabihin, ang kasalanan naman sa pangalawang hadith, ang kasalanan ay yung nagkakaroon ka ng pangamba sa iyong sarili. At ikaw ay nag-aalilangan sa iyong puso. Nararamdaman mo, nag-aalilangan ka kapag ito'y ginawa mo. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Ibig sabihin, kahit na ang mga tao ay sinabi nila sa iyo na ito ay pinapahintulutan o ito ay pwede o ito ay hindi masama. So dito, makikita natin
May mga tao kasi na para nagiging normal sa kanila yung kasalanan dahil nakikita nila sa mga tao na ang gawain na ito ay ginagawa nila. So, hindi ibig sabihin na ang gawain na ito ay ginagawa ng mga tao. Kaya sinabi ng mga tao na ito walang problema, ito ay pwede na. Bagkus malalaman mo ito kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay tunay sa iyong sarili, at tunay kay Allah subhanahu wa ta'ala, malalaman mo ang kabutihan na makakaramdam ka ng kapanatagan sa iyong sarili, sa iyong puso na ito ay kabutihan. At kapag naman ito ay gawain na masama, ay mararamdaman mo ang pangamba, ganun din ang pag-aalilangan. Kaya ito ay isa sa mga bagay na dapat nating malaman na kung saan ay may mga bagay naman which is makikita naman natin, may mga bagay naman na malinaw na halal at malinaw na haram. Dito naman, ito yung mga bagay na maaring nag-aalilangan ng isang tao at mararamdaman niya ang mga bagay na ito kapag ito ay ginawa niya. So dito, isa sa mga dapat natin malaman ay ang kabutihan ay yun ang isa sa pinakamaano rito ay ang magandang pag-ugali. Yun ang tunay na kabutihan. Sa pang-28 na hadith, mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ito po ay napakahalagang hadith. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu, ito ay sa hadith na kung saan sinabi ng isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa amin ng sermon na kung saan napuno ang mga puso namin ng pagkatakot kay Allah. Ang sermon na ito ay nagbigay sa amin ng pagkatakot sa aming mga puso. At ganoon din na wadarafat minhal uyun, at dahilan ng aming mga luha ay tumulo sa aming mga mata. Kaya sinabi namin sabi dito, faqulna ya Rasulullah, at sinabi namin, usugo ni Allah, kaannaha maw'idatun muwaddi' faawsina. Ang sermon na ito, ya Rasulullah, ay parang pagpapaalam. Kaya kami ay payuhan mo, ya Rasulullah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang payo dito ay una-una, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. So dito ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakauna rito, na kung saan sa kanyang pagbibigay ng sermon ay nagkaroon sila ng napuno ang kanilang mga puso ng pagkatakot kay Allah, ang kanilang mga mata ay lumabas dito ang mga luha nila, ay una-una rito ay usikum bitaqwallah. Ibig sabihin ay papayuhan ko kayo ng pagkatakot kay Allah, na ito ang payo ng mga propeta. At ito ay ginagawa o pinapayo palagi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga khutbah. At maririnig natin yan sa maraming mga ulama natin kapag sila ay nagbibigay ng khutbah na ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga manampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag niyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na kayo ay mananampalataya o mga Muslim. So pinakauna rito ay pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaykum 'abd. At ang pagsunod at pagsasabuhay sa mga utos ng isang pinuno kahit na ang pinuno na ito ay alipin. Kung ibig sabihin, ang naging pinuno natin ay isang alipin, ay obligado pa rin na tayo ay makinig sa kanya, sumunod sa kanya, isabuhay natin ang kanyang mga ipinag-uutos kung ito ay walang paglabag sa Islam. So dito, isa ito sa aral na kung saan ay narapat na tayo ay sumunod sa pinuno man ito ay itinalaga sa atin o siya ay naging pinuno natin sa tamang pamamaraan. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Dahil tunay na sino man ang humaba ang buhay sa inyo ay makikita niya ang napakaraming hindi pagkakaunawaan. Napakaraming mga bagay na ikhtilaf, mga bagay na hindi pagkakaunawaan ng mga tao. At sabi dito,
At kapag yung mga tao na ito, yung mga mabubuhay na sa panahon na ito at madatnan ito, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Kaya narapat sa inyo, obligado sa inyo na panghawakan nyo ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng kanyang mga khulafa na sila ang ginabayan at sila ang mga pinili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang mga kasamahan ng mga khulafa. Sila si Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, na sila ang inutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sundin ang kanilang sunnah. So, ibig sabihin, ang kanilang sunnah ay kabilang sa sunnah na dapat nating isabuhay. Una-una rito ay ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng kanyang mga kasamahan. Specific dito yung tinatawag na kanyang mga khulafa ar-rashidin. Sila ang kanyang mga ginabayan ng mga khulafa. At nabanggit sa isang hadith, hadith na kung saan nahati ang umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa 73 at lahat sila ay mapupunta sa impyerno maliban sa isa. At tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung sino itong isa. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Sino man ang manatili sa aking sunnah, sa aking pamamaraan at pamamaraan ng aking mga kasamahan. Dahil ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ang tunay na nakaintindi, nagsabuhay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sila ay nabuhay kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganon din, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ang hawakan niya ito ng napakatindi, matatag katulad ng yung bagang natin. Itong bagang ay yung pinaka matibay na parte ng mga ngipin natin dito. Ay yan ang tinatawag na bagang na kung saan ay yan ay hinalintulad ni Propeta na kung saan ito ay panghawakan natin ng matindi ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng kanyang mga kasamahan. Specific ang yung tinatawag ng mga khulafa ar-rashidin. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. At pagkatapos ay ingatan nyo, iwasan nyo ang mga bago sa relihiyon. Subhanallah. Bakit? Sinabi dito, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Dahil lahat ng ibinago sa relihiyon ay bid'ah. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. At lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Sa ibang riwaya, lahat ng pagkaligaw ay impyerno. Ito ay sa hadith ni Abu Dawud at sa kanyang Tirmidhi na ito ay tamang hadith. So narapat po, una-una rito ang pagkatakot kay Allah. Pangalawa ay panghawakan ang sunnah ng mga sahaba, sunnah ni Propeta at sunnah ng mga sahaba, at ganoon din na iwasan ang anumang klase ng bid'ah. Dahil lahat ng bid'ah ito ay pagkaligaw. Kaya narapat po na panghawakan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang sunnah ng mga sahaba. At yan po ang pinakamalaking tanda ng mga tunay na Ahlus Sunnah wal Jamaah na sila ay sumusunod sa sunnah ng mga sahaba dahil yan ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang mga ahlul bid'ah ay mas pinangungunahan nila ang kanilang pananaw kaysa pananaw ng mga sahaba. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa oras na ito. Ako muli nagpapasalamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.